Okay, good day. So this will be our lecture for uh, elective 003 for today, August 22. And so we are now on polynomial regression. So last meetings, we actually have discussed linear regression. So yung linear, kaya linear, straight line lang yon, di ba? Pero not all data, or we cannot always use linear regression. If you still remember, meron yung R, we can measure the value of R, then i-square mo yon. Dapat yung R should be more or less malapit sa 1. Okay? Pag napakalayo sa 1 nun, then that means hindi good fit yung linear regression. So we could use other methods. Okay? Kasi baka hindi straight line yung relationship ng dalawang data. Kung straight line yung relationship ng dalawang data, then there, we can use linear regression. So here, I'm going to introduce another method or another model na used for regression, which is called the polynomial regression. Okay, if your data points clearly will not fit a linear regression, that means straight line, it might be ideal for polynomial regression. So polynomial regression, like linear regression, uses the relationship between the variables x and y. So yung x and y, pinagre-relate mo yung dalawa to find the best way to draw a line through the data points. Kaya ito yung mga data points natin, titingnan natin yung line na mag-create natin to determine the relationship of x and y. Ganyan din yung linear regression. Yung linear regression nga lang, straight line. Pero ito, ganito ang tsura. It's a curved line for polynomial regression. Kaya for example, if you still remember yung analytic geometry siguro no high school, pag linear yung equation, straight line lang yun. Yan yung mga walang squared, mga ganon. Pero kung may mga squared na cube, ganon, hindi na straight line yung curve natin. So here, we have polynomial regression. Now, how does this work? So Python has methods of finding a relationship between data points. And to draw a line of polynomial regression, we will show you how to use these methods instead of going through the mathematical formula. So ipakita natin. In the example below, we have registered 18 cars, for example, as they were passing a certain toll booth. We have registered the car's speed and the time of day, yung hour, the passing occurred. So the x-axis, so ito yung x-axis natin, represent the hours. Kaya nga, pag titingnan 0, 5, 10, 15, 20 hanggang 24 yan. Kasi one day, di ba? And the y-axis is 1, represents the speed. So ito ngayon yung code natin. Sige, try natin yung code. Dali lang. Hindi ko makita yung aking command prompt. Ayan. Okay, so let's try the code first. Okay. So, Python ko lang. Yan. Import. First, we have to i-plot natin. So, we use matplot library, pyplot as PLT para mas shorter yung name. So, yan. In-import niya. And then, yung x and y natin. So, x is equal to, again, ito yung mga oras. 1, 2, 3, 5, for example, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22. Yan yung mga oras na siguro may observation. And then, ito naman yung na-record na speed. So, ito, yung sa 1 o'clock, ang speed na na-record is 100. Yung 2 o'clock, 90, 80, 60, 60, 55,
60, 65, 70, 70, 75, 76, 78, 79, 90, 99, 99, 100. Kunwari yun yung mga oras. Okay? So, we can now plot the scatter diagram, di ba? Kasi we have now x and y. So, PLT dot scatter x at saka y. Then, oh, okay tayo. Okay, baba. And then 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Magkaiba. Tingnan natin. Anong namali? 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Tama. 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22. Ito ang mali. 190, 80, 60, 60, 55, 60, 65, 70, 70, 75, 76, 78, 79, 90, 99, 99, 100. Tama naman. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Magkaiba. Ulitin natin yung sa X. Yeah. So, yun yung X, PLT dot scatter XY, PLT dot show. Yeah. So, yan yung kalabasan ng data natin. Tingnan natin yung code natin. Yung code lang natin, ito lang. We have to import matplotlib library. Siguro, yan, ilalagay ko sa notepad para ipipaste ko later on doon sa kwan natin. Mali yung X. Kaya pinalitan ko yung X. Ito yung X. And then we just scatter then PLT dot show. Yeah, so this will show us the scatter diagram. Ito yun, di ba? Ito yung scatter diagram natin. Okay, so pag titingnan natin talaga, hindi pwedeng straight line dito. Kasi tingnan nyo dito, malaki, mataas dito, and then doon ulit mataas dito, mababa sa bandang ito. So we cannot use straight line. Okay, so let's continue with our answer. Ito yung itsura. So tinype ko lang ito. Okay, ulit. So, how does it work? Ito lang natin, import. Ito ngayon, ang gagawin natin, gagawa tayo ng line na ganito ngayon. So, how do we do that? Yan, gagawa lang tayo so we import numpy, and then we add this one. Yung my model cos numpy.poly 1D. Ano, numpy polyfit, x, y, and then 3. Itong 3 na ito, pwede mong palitan ito at titingnan mo kung ano yung mas fit. Ibig sabihin yung sadya niya yung coefficient ng equation. Let's say for example nakalagay x cube.
Ganon, di ba? X cube, X raised to 3. O yun, ilagay mo dito 3. Parang tinitingnan mo kung ano yung mas fit. Usually 2, 3, 4, ganun lang naman ang nalagay dyan. I-experiment mo yan. So here, ang ginamit natin is yung 3. Okay? So, yan yung 3 doon. So, X, Y, and then we use 3. Then, my line, ang nung ginagawa nitong my line, yung line space ito, parang gagawa siya ng values from 1 to 22 na 100 times. Pero, binay-base niya doon sa, doon sa, parang gagawa lang siya ng any number, random number na from 1 to 22. Kasi hanggang 22 lang yata yung reading nung time. So, 1 to 22. So, pag gag-create siya ng parang numbers, parang hinati-hati niya from 1 to 22. And then, scatter mo na X, Y. So, yan yung scatter. Ito yon. Then, yung plot, my line, ito yung plot niya ito. Itong line na ito, itong guhit na ito, na ang ginamit na my model is my line. My line is yung X. Ito, yung number na 122. And then, my model, yan yung polynomial, yung pag-create ng graph. And using this as the value, yung my line. Okay? So, yan yung mag-create ng Y value ito. Ito rin naman, ito yung X-axis natin. So, pag PLT show mo yan, then ito, i-create niya itong line na ito. Ipapakita ko yan sa code. So, yun. Magulo na yung code natin, pero pakita ko lang. So, ang gagawin natin ngayon is ito. Ulitin natin. Una, import ko lang yung NumPy and diba? Import na yung NumPy. And then, we have our data. Tignan ko, print X. Meron pa ba yung X? Meron pa. Print Y. Meron pa yung Y. Diba? Meron tayong X and Y. So, gawin natin ang my model is equal to numpy.poly1d. So, polynomial. Then, numpy.polyfit yung X, Y. Again, pwede mong gamitin mo yung 2. Then, try mo yung 3. Later on, titingnan mo ko yung R. Mamaya, pero wala pa dito yung R. Titingnan natin mo na yun. Pwede mong i-fit yung R kung ano yung mas okay. Pero dito, gumamit lang tayo ng 3 muna. Usually, pag ganun kasi ang curve, 3 yun. And then, we have my line, gagawa tayo ng line, is equal to numpy.linspace 1 up to 22 yan na 100 times. Parang ganun ang ibig sabihin yan. Pag titignan nyo, print my line, titignan nyo yan, value na yan, that will be a value from 1 to 22 na 100. Ayan, titignan nyo. 1, 1.2, 1.2, parang hinati-hati niya yan hanggang sa umabot sa 22. 100 times. Pwede mong mas gawin mas smoother yung line, pwede mong gawin 1,000, kaya lang malilit na yung value. So, parang ito yung magiging value ng X para maging smooth ngayon yung line natin. Okay, so yun yung ginawa nitong my line numpy.linspace. Okay, ano yung code? Ano ko yung code? So, ang ginawa ito ngayon, PLT, tingnan natin muna yung print natin my model, then yung my line. Ito naman yung magiging y-axis natin. Kasi may ginawa tayong model ito. My model, using polynomial regression, ito yung kwan. Ito naman yung x-axis, yan yung from 1 to, yan yung hours. From 1 to 22, kasi iwan yung observation natin. Pwede mong gawin 1 to 24, pero wala tayong 24 kasi 22 lang yun. Diba? And then, ngayon titingnan natin yung y. Kasi i-plot lang niya yung x and y para maging line. Using this model, yung polynomial fit. Yan. Ito ngayon yung magiging y value. Okay? Ito. Yung y value. My model line. So, yan. Mas mataas dito, then bababa.
then tataas ulit sa last. Di ba? Yan, tataas ulit sa last. So from 99 dito, tataas ulit sa last. Yan yung i-plot natin. Kaya pag titingnan natin, ito muna, ito yung scatter diagram natin. Ito yung original na X and Y. Yan. Then, ito naman, i-plot natin yung anong X natin, yung my line. Ang Y natin, yung my model, my line. Yan yung Y. Okay? So, then, ipakita lang natin yung diagram sa PLT show. So, yan ang nangyari. Okay? Itong dot, yan yung PLT scatter. Ito. Then, ito naman, ito yung line. So, sometimes, pag nag-predict naman, hindi natin kailangan ito. Kaya lang, for data analysis, usually, meron tayong tinatawag na data visualization. So, I think, natapos na rin kayo ng data analytics. Diba? So, kailangan kuminsan itong data visualization para makita natin kung talagang fit. Dito, parang nakikita natin na yung line na yan, medyo malapit doon sa yung mga dots, yung mga data, di ba? So, parang more or less, by just taking a look at this, nakikita natin na medyo fit yung data natin. Okay? Yan. So, yan yung close ko na muna ito. Di ba? So, yan yung result. So, hindi ko na-explain. Explain ko na yung kwan, di ba? The next na gagawin natin ngayon is tingnan natin yung value ng R squared. Pero kailangan natin dito ng scalar. Tingnan ko nga. Scalar.matrix. Import R2 score. Ito na yun, yung R squared. Kailangan natin makita yan kasi para makita natin kung fit yung polynomial regression. Nag-error. Dali lang. Kailangan ko import. So, paano import yun? Pip install scalar. So, that's how you install yung mga libraries pag wala pa. I think pag yung may Macintosh, PIP3. Yan. Siguro okay na yan. Pero tinan ko lang. From scalar.matrix import R2 score. Oh, makita eh. Hindi nag-import. Hindi nag-import, misdeal. Ulitin ko nga, pip install scalar. Yun, no? Scikit-learn na ang ginagamit. Deprecated na. Tingnan ko nga. Scikit-learn na lang. So, luma yung nandun sa akin. Yan, kung parehas ng command. Tama ba? Ay, underscore.
Hmm. Mali. Tingnan natin. Yun. Scikit-learn lang yung pangalan ng kwan, pero scale-learn pa rin yung kwan. Yeah. So, tignan natin ngayon yung kwan natin, di ba? My model is equal to ng poly ID at poly 1D ng pi dot poly fit x, y, coefficient is 3. Yeah. So, to determine, print, then R2 score. R2 score, y, and then my model x. Ang ginawa dito, ang kailangan mo, titingnan niya yung sa y value, yung R2 squared. So y, yan yung original na y, and then yung my model na y. This will also generate the y value. Pinagko-compare niya yung dalawa kung may pagkakatugma. Okay? Yan. So, lumabas is 0.9. So, as I've said, yung r squared natin, dapat from -1, or actually, pag squared mo na, wala nang negative yan. It's always positive. So, dapat from 0 to 1 yan. Kung malapit sa 1, tama yung fit. So, ito, 0.94. Ibig sabihin, tama yung fit natin. Okay? Pero pag mababa yan, then hindi pwede yung polynomial regression. Yun ang ginagawa nitong R2 squared. Okay? So, since okay na yan, then we can now try to predict the speed. So, for example, paano natin malaman yung speed? Lagay mo lang, kasi parang ibibigay mo yung oras. Ano yung magiging speed? Di ba, ito, binibigay mo yung x, ibibigay niya yung parang y. So, yun lang, gagawin natin. To determine the speed, kunwari, speed is equal to my model, anong oras? Kunwari, 17. O, anong, then, yung speed, ito yung prediction. So, it's around 88.87. Okay? Or, kunwari lang, speed equals my model. So, sa 12 o'clock, anong speed? So, print speed. So, around 68 pagdating ng 12 o'clock. O, pag 1 o'clock, ano kaya? Speed is equal to my model. Pag 1 o'clock, print mo yung speed, around 99. So, yan. Yan yung pag-predict na niya ngayon. So, again, yung R, itong R squared is to determine kung fit siya. Ito, una natin ginawa, pinakita lang natin yung plotting para makita natin kung parang may idea tayo kung talagang fit yung ano natin, fit yung napili natin na method, which is linear regression. Yan, tuloy natin ito. Nagpasan na natin yung kwan. So, tuloy yan. How does it work? Pinakita ko na yan, di ba? R squared, ano yung ginamit ng R squared natin? Anyway, ito ibibigay ko na lang doon sa GC natin ito. So, this will just determine if yung polynomial regression is fit doon sa data natin. So, hindi ibig sabihin na pag may data ka, pwede ka nang gumamit ng linear regression or polynomial regression. Titignan mo muna kung fit. Kung hindi fit, then maybe use another method. Yun lang.
So ayan, i-predict the value. Pag nakita na natin kasi na okay, then we predicted the value. Ginawa na natin yan kanina. Ayan. So katulad nito, kunwari ito yung 17, more or less ito yung data natin. Kaya I think 88 something yun. Ayan o. Parang ibibigay mo lang yung X, ibibigay niya yung Y. Parang ganun. Kasi nakita na natin yung model. Paano pag bad fit ito? Ulit, tinan natin ito. So here, makita natin, mayroong data dito. Ginawa natin ang line, ayan o. Pero tinan nyo, ang layo-layo ng mga yung mga dots natin, yung mga data natin, dun sa line. So, pag nakita mong ganyan, pag kinuha mo ang R-square niyan, sigurado ako na napakalayo niyan sa R. So, ito yung. So, for this particular data natin, ang layo-layo, makikita na natin dito sa light. Visualization pa lang, alam na natin, it's already bad fit. So, pag pinit mo yung, kinumpit mo yung R, ayan o, makikita natin, in this example, ang value ng R is 0.0099, ang layo sa 1. So, pag napakalayo sa 1, ibig sabihin yan, it is not a good fit. So, pwede ang gagamitin na ay another method. So, yung mga ibang methods, makikita natin sa mga susunod nating na lesson pa. Okay? So, yun lang for today.